Hello mga kapatid, nandito naman tayo ngayon sa ating ano aralin na math. Itong mathematics na to, kailangan na ito ay ginagawa ko to para may matotohanan kayo. Hindi ko to ginagawa para malaman niyo na mayroon kong alam dito. Yung nalalaman ko ay pamahagi ko sa inyo kasi para matuto kayo. At huwag na kayo mga kapatid magsawa sa kapapanood nito kasi ito'y malaki itong bagay para sa inyo. Una-una, sa mga nagtatrabaho, sa mahilig gumamit ng metro, lalo na sa mga INSYS. Sa MM kasi madali lang aralin yun ng MM. Ito namang mga kapatid, itong INSYS, maraming pasikot-sikot to. Pero ginagawa ko tong pinakasimple lang nang sa ganun matotohanan ninyo. Kasi kung ida natin sa standard lang ang pagtutuos ng fraction, ang mangyari, humahaba pa kasi ang tuosan ng numero. Pero ito hindi. Itong tinatawag na direct solving. Ang direct solving mga kapatid, yung daling pagtutuos. Kailan babase tayo ngayon sa for example, itong 3/4 minus 5/8. Paano tayo ma-minus yan? No, di ba? Paano natin ma-minus? Kasi pag sabi, paano may ma-minus ang 3 doon sa 5? Di ba pwede? Cannot be yun. Ngayon, dahil ito dito sa first step, questionably pa yun. Yan. Kasi hindi pa yun ang tamang tuos diyan. Ito pinapakita ko lang upang sa second step, dito natin malaman ang katotohanan. Mga kapatid, ang habulin natin, itong reciprocal ng 5/8. Yun, itong 5/8 reciprocal niya. Katulad itong 3/4. Reciprocal din yan. Ang tawag na or denominator. Katulad itong 5/8, itong 8 denominator yan. Itong 4 denominator. O, di ba kapatid? Ito kung tawag natin pang elementary. Huwag kong mag-aral na dyan. Elementary yan. Paano kapatid? O, elementary nga to. Kung pa-elementary ito rin tinuturo hanggang high school. Pero hanggang sa kasi sinadya nila yon kasi hanggang pagtanda niya may matotohanan kayo. For example, mag-unat ka ng metro, paano niyo malaman na asahan ang kalahati nito? O, di ba? O ngayon kapatid, ituturo ko sa inyo kung paano. O, sa mga natuto na, okay, ituturo niyo sa mga kasamahan niyo kung paano. Sa mga hindi pa natuto, ito, tatalakayin ko to kung paano. Una, 3/4 minus 5/8. Cannot be yan, di ba? Kaya ang mangyari, itong 3, sa second step, idoblihin na to. O, yan. 3, dobling 3 plus 3, doblihin mo ang 3, o maging 6. O, itong 4, doblihin mo ang 4, maging 8. Kaya, 6/8. O, dito na, dahil naabot na target na nating ating hinhabol na dito na reciprocal na malaki dito sa 5/8, malaking number pero maliit ang bagay. O, di ba? Ngayon, ginawa natin, pinapadami natin muna itong 3/4 nang sa ganon ma-minus natin dito sa tinatawag 5/8. O, di ba? O, 3 doblihin mo ang 3, o 6. Doblihin mo ang 4, o 8, o ito na siya. O ngayon, hindi na pwede dahil hapon na natin ang na-target na nating direksyon natin at ang point natin dito na-target na natin. Okay, tama na 'yon. Kasi ito na kapatid. Kaya 6 minus 5, 1. O, kaya ang answer nitong ang answer nito ay 1/8 yung natitira. Kaya 6 minus 6/8 minus 5/8, yun ang 1. 1/8 na lang kapatid. O, di ba? Ganon yan kapatid. So, ito naman tayo sa pangalawa. Ito, ganito rin, no? Ito, yan. Ito na si kapatid. Ito. 7/8 minus 3/16. 7/8 minus 3/16. Cannot be, kaya questionably pa rin. Kaya ito naman siya, ang itong gagawin natin sa second step, pinapadami natin.
Doblehin mo ang 7, 14. Doblehin mo ang 8, 16. O, naabot na natin ating tinatarget. Kasi, ang ano natin, itong 7, 8, habulin natin ang denominator ng 3/16. 3/16. Kaya ito siya. Ito na, hindi na ito pwede doblehin kasi nakita natin, nagpang-abot na sila eh. O, doblehin natin ng 7, 14, doblehin natin ng 8 o 16, di ba? Meron na, 16 na kabila, 16 na rin, 14/16 at saka 3/16. O saka pa natin i-minus kapatid. 14 minus 3, 11/16. 11/16 ang answer. Ganon yun kapatid. Ngayon, pag na kayo, nalito nyo, buksan nyo palagi aking channel para mag-subscribe lang kayo sa makikita nyo kung paano. Kasi marami pa ko dito mga kapatid na tinuturo sa iba't ibang klaseng fraction, lalo sa mga mixed number. Kasi magagamit nyo yan. Okay. Dito naman tayo tinatawag na dito abot tayo dito ng hanggang third step. Yan, abot tayo dito. Ito medyo maano to so kasi yung denominator man niya ay 3/32 o 3/32. Kasi 5/8 naman to. Yan. Ngayon, 5, 8 minus 3, 32. Yan, di ba? Kasi malaki na tong iyang number eh. Kaya lang, malaki ang number, katulad din sinasabi ko sa inyo palagi, pag lumalaki ang number, lumiliit yung bagay. Yan. Kapag ang bagay kasi pag lumiliit ang bagay, pag ang bagay kasi medyo malaki ang bagay, yan. Malaki ang bagay, maliit din ang number, katulad nito, 5/8, diba? Kala mo maliit, pero malaki ang bagay niyan. Yun ang kabaliktaran ng fraction. Kaya 5/8 minus 3/32. 5/8 and 3/32. So, minus 5, o cannot be pa rin, diba? So, second step, ang gawin natin ay doblehin mong 5, 10, doblehin mong 8, o 16. Ayan. O dito, sumama pa itong 3/32. O hindi pati umabot sa 3, ang nandun pati sa 10/16. So, kulang pa. Kailangan pabutin natin dito. Habulin natin itong number nito. O ito, pagdating naman ito, doblehin mo ang 10, 20. Doblehin mo ang 16, 32. O, kaya ibig sabihin, nagpang-abot na to siya. Ito na siya, 32. So, 20 minus 3, kaya patid, 17/32. Yun lang natira na lang. Yun ang natira kasi pinaparami natin muna itong yung malaking bagay pero maliit ang number kaya pinapadami natin to. Kaya dinodoble natin 10 maging 20. Sa umpisa, doblehin ang 5 maging 10, doblehin ang 8 maging 16. Oo. Sumunod, dahil hindi pa umabot sa 30 second, dito naman tayo. Doblehin ang 10 maging 20, doblehin mo ang 16 maging 32. Kaya resulta, itong suma total, 3/30 second ang natitira. 3/30 second minus sa 3/30 second, 20 minus 3, 17. Kaya over 30 second, 17/30 second ang natira na lang. Oo. O, di ba kapatid? Ganon yan kapatid. Sa sunod kong pagtatalakay, ko na sa iyo kung iba pang mga sikreto nito para masanay kayo kapatid. Hindi ko to tinuturo sa inyo para magyabang na ako, para masanay kayo. Kasi sa panahon ngayon nakakaawa. Gamit yung calculator pero sa mga oras na wala tayong calculator, gagamit ka na, mag-handwriting ka na. O di mo natutuhanan kasi sanay ka sa calculator di ba? O gano'n yan. Kasi habang gumagamit sa calculator, hindi ka marunong magtutuos sa pamagitan ng manual. Dumating ang panahon na sa mga area ka, talaga magtutuos ka ng manual. At walang calculator. Di ba? O ito, pag inasanay ka nito, hindi na kailangan na magsusulat ka pa. Kasi itong mga direct solving mga kapatid, yun mismo ang mga kapatid ang magdadala sa inyo para magkaroon para sa isipan na maisip ninyo.
kung anong kasunod, o, di ba? Ganun lang yung kapatid, oh. Yan, dublihin lang. Maging dublihin ang 5, maging 10. Dublihin mo ang 8, maging 16. Pagdating naman dito, dublihin ang 10, maging 20. Dublihin mo ang 16, maging 32. Dito natin ipangabot. Oh, 20 minus 3, kaya 17. 17 over 32 ang natira. Oh, diyan sa mo. Diyan sa fraction mo. O, di ba kapatid, malinaw? Malinaw ba mga kapatid? Sana nga naliwanagan kayo. Kasi tuloy-tuloy pa akong magtuturo tungkol dito. Nang sa ganun, matutuhanan yung lahat. Pag masalili ka dito, saka natin ako sa kasi sa mga kasi, katulad ng mga square roots, sa square roots, kung paano pagtuto sa square roots sa pamagitan ng, for example, gagawa ka ng building, kung saan ang hypotenuse, sa square root, sa square root naman tayo. Kung paano tutusin ang square roots, mga kapatid. Pero dito muna pala tayo sa umpisa lang tayo, yung tinatawag mga manual dito, para maituro ko sa inyo. Kasi itong pinaka gamitin na mga bagay sa pag halimbawa nagtatrabaho, kaya lalo na sa mga fitter, mga welder, mga o sa mga estudyante rin hanggang ngayon, kulang talaga sa natutuhanan pa kasi lalo na ngayon pandemic. Karamihan ngayon na online na mga online ang schooling ngayon or module. Sa module walang teacher ang tuturo, ikaw mismo ang mismo. Ikaw mismo ang mag-isip kung paano. Kaya paminsan ang mga estudyante napapagod at karamihan dito kunyari lang nag-aral pero hindi. Ganon yan. Ganon yun ang style ngayon. Kaya sa mga katuwid, kaya ito ngayon, tutulungan ko kayo kung paano magtuos ng mga direct solving para matutuhanan ninyo. Sa mga estudyante o sa mga tao, mga fitter mismo o sa mga machining, hindi pwede na puro lang TMM. May bansa na insist palagi. Sa Amerika, karamihan doon insist . Kaya dito, kaya tinuturo ko to sa inyo nang matutuhanan ninyo. Hindi ko to pinagmalaki mga kapatid na ito ang natutuhanan ko. Pinagmalaki ko to na matuto kayo. Ganun lang yan mga kapatid. Okay kapatid, maraming salamat. Thank you.